Magandang gabi sa inyong lahat. Narito na naman tayo sa panibagong kwento, ang kwento ng kababalagan. Dito lang sa KLTV, Kwentong Kababalagan. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, isubscribe mo na para updated ka sa mga bago kong video na i-upload. Maraming salamat po sa iyong suporta. Noong dekada 90, sa isang liblib na baryo sa Quezon, may isang babaeng nagngangalang Rosa. Tahimik lang ang buhay niya, ngunit kilala siya sa baryo bilang mahusay mag-alaga ng halaman. Isang gabi ng Biyernes, napansin ni Rosa na maliwanag ang buong paligid. Paglingon niya, nakita niya ang buwan, kabilugan at kulay ginto, tila mas malapit kaysa dati. Sabi ng matanda niyang kapitbahay, "Huwag kang magpagabi sa ganyang buwan, lalo na't Biyernes. Delikado." Pero hindi siya naniwala. Habang nagdidilig siya ng halaman, may narinig siyang yabag sa likuran. Paglingon niya, may isang matangkad na lalaking nakaitim, nakatalukbong at walang anino. Tahimik itong nakatingin sa kanya at sa liwanag ng buwan, nakita niyang wala itong mga mata. Puro itim lang ang mga butas. Bigla itong lumapit, pero sa bawat hakbang, para bang lumalayo pa ang paligid at bumabagal ang oras. Naramdaman ni Rosa na parang hinihigop ang hangin sa paligid. Doon niya naalala ang sabi-sabi, kapag may kabilugan ng buwan sa Biyernes, may mga nilalang na lumalabas para maghanap ng kaluluwa. Sa takot, nagdasal siya ng mabilis. Pero imbes na mawala, ngumiti ang nilalang, isang ngiting puno ng pangako ng kapahamakan. "Hindi ngayon, pero babalik ako sa susunod na kabilugan," bulong nito. Pagmulat ni Rosa, nasa loob na siya ng bahay, pawis na pawis. Akala niya ay panaginip lang, pero sa harap ng kanyang pintuan, may naiwan na isang dahon na kulay itim at sa gitna nito ay nakaukit ang hugis ng buwan. Mula noon, tuwing may kabilugan ng buwan na tatapat sa Biyernes, palaging may kumakatok sa pintuan ni Rosa pagsapit ng hating gabi. At hanggang ngayon, wala pang nakaalam kung anong mangyayari sa oras na buksan niya ito. Tahimik ang mga gabi niya sa mga sumunod na linggo, pero tuwing sisilip siya sa kalendaryo at makikitang malapit na namang magbilog ang buwan, ramdam niya ang unti-unting pagbigat ng kanyang dibdib. At dumating nga ang gabi. Biyernes muli. Kabilugan ng buwan. Lahat ng kapitbahay niya ay maagang nagsara ng bahay. Tahimik ang buong baryo, tanging huni ng kuliglig at sigaw ng malalayong uwak ang maririnig. Si Rosa, sa takot na baka bumalik ang nilalang, ay nagdasal magdamag. Pero alas 12:30 narinig naman niya ang katok sa pintuan. Mabagal, mabigat. 3 beses lang. Tok, tok, tok. Nanginginig siya. Sinilip niya mula sa maliit na butas sa dingding. At doon niya nakita, nakatayo muli ang lalaking nakaitim. Pero ngayon, may hawak itong isang bagay, isang itim na dahon na mas malaki kaysa dati, at sa gitna nito ay may pulang bakas, parang dugo. "Rosa, handa ka na ba?" Bulong ng boses na parang sumasabay sa hangin. Sinubukan niyang magsara ng mga tenga, pero kahit nakatakip, narinig niya sa loob ng isip niya ang tinig nito. Lalo siyang natakot nang mapansin niyang bumababa ang temperatura ng paligid. Ang tubig sa paso ng halaman niya ay nagyelo at ang mga halaman ay nalalanta kahit walang hangin. Hindi niya namalayan na dahan-dahan na pala niyang binubuksan ang pinto, para bang may humihila sa kanyang kamay. Nang 1 pulgada na lang ang pagitan, biglang may malakas na sigaw mula sa likod, ang matanda niyang kapitbahay na si Aling Fidela. "Rosa, wag mong bubuksan yan. Hindi yan tao." Paglingon niya, mabilis na kumilos ang matanda at itinapon ang isang garapon ng asin sa bungad ng pinto. Sa isang iglap, sumabog ang nakakasilaw na liwanag mula sa asin at narinig ni Rosa ang nakakabinging sigaw ng nilalang. Nang silipin niya muli, wala na ito, pero naiwan sa lupa ang itim na dahon. Ngayon ay parang sinunog at unti-unting naglaho na parang abo. "Hindi ka paligtas, Rosa," bulong ni Aling Fidela. "Hanggat may Biyernes na kabilugan ng buwan, babalik siya. At kapag nabuksan mo ang pinto, hindi mo na maisasara ulit." Mula noon, bawat buwan na may tatapat na Biyernes, si Rosa ay natutulog na may nakapaligid na asin sa buong bahay. Pero sa tuwing magigising siya sa hating gabi, laging may naiwan na 3 marka ng kamay sa kanyang bintana. Malalaki, mahahaba ang daliri at tila gawa ng hindi tao. Ang 4 na buwan mula noong muntikan nang mabuksan ni Rosa ang pinto para sa nilalang na walang mata. Sa mga gabing may kabilugan ng buwan na tumatapat sa Biyernes, laging naroon ang katok at ang malamig na presensya. Pero isang gabi bago sumapit muli ang takdang araw, na naginip si Rosa. Sa panaginip, nakita niya ang nilalang, ngunit hindi na ito nakatalukpong.
Kitang-kita niya ang mukha nitong parang tao pero walang mata at ang balat ay kulay abo na parang abo ng nasunog na kahoy. Rosa, may utang ka sa akin, bulong nito sa panaginip. Nang tanungin niya kung ano ang ibig sabihin, nakita niyang biglang nagbago ang paligid. Nasa isang lumang baryo siya na pamilyar pero hindi niya maalala kung saan. At doon, nakita niya ang isang batang babae na kamukha niya noong bata pa. Nakatayo ang bata sa gitna ng gubat habang sinusunog ang isang higanteng puno. Mula sa puno ay lumabas ang nilalang, mas bata, mas buo ang anyo. At bago tuluyang lamunin ng apoy, sumigaw ito, isusumpa ko ang lahi mo. Sa bawat Biyernes na kabilugan ng buwan, babalikan ko kayo. Biglang nagising si Rosa, pawis na pawis. Doon niya naalala ang kwento ni Aling Fidela tungkol sa kanyang yumaong lola na minsang sinunog ang isang punong espiritu para palayasin ang masasamang elemento sa baryo. Ang hindi alam ng lola niya, ang nilalang pala ay isang tagapagbantay na inabuso ng mga tao at mula noon ay nanghihingi ng kapalit, isang buhay mula sa kanilang angkan tuwing kabilugan ng buwan na tatapat sa Biyernes. Kinabukasan, kinausap niya si Aling Fidela at doon napagtanto ang buong katotohanan. Iisa lang ang paraan para matapos ito, ani ng matanda. Kailangan mong harapin siya sa mismong gabi ng kanyang lakas at ibalik ang bagay na ninakaw sa kanya. Ano yun? Tanong ni Rosa. Ibinigay sa kanya ni Aling Fidela ang isang lumang kahon na puno ng abo at abo ng ugat. Ito ang puso ng punong sinunog ng lola mo. Kung may isasauli mo ito sa kanyang lupain sa ilalim ng liwanag ng buwan, baka patawarin ka. Dumating ang gabing iyon. Biyernes. Kabilugan ng buwan, nasa gitna si Rosa ng dating lugar ng punong sinunog, tangan ng kahon. Sa paligid ay puro anino na gumagalaw at sa gitna nito ay lumitawang nilalang. Naalala mo na ba, Rosa? Sabi nito, mas mabagsik ang boses. Oo, at gusto kong tapusin ito, sagot niya sabay nilapag ang kahon sa lupa. Ngunit imbes na patawarin siya, ngumiti ang nilalang. Huli na, hindi ko kailangan ng patawad, kailangan ko ng kapalit. At bago niya namalayan, bumuka ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa at ang huling nakita ni Rosa ay ang buwan, maliwanag, bilog at saksi sa kanyang pagkawala. Simula noon, may bagong nakikita si Aling Fidela tuwing kabilugan ng buwan sa Biyernes. Isang babaeng walang mata, nakatalukbong, kumakatok sa mga pinto ng baryo. Paalala, ang aking mga video na ina-upload dito po sa YouTube ay hindi po para manakot. Ito po ay for entertainment purpose only. Maraming salamat po.